Mga kapatid, ngayong umaga, fasten your seatbelt. Just have this focus on the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Because itong message nito na akin pong dadalhin sa inyo, ito yung ayaw ng dyablo na marinig ng mga anak ng Diyos. That is why the devil keep on attacking me, harassing me because of this message. And I pray that the Holy Spirit will enlighten you, not just to hear the word of God, but to apply the word of God in your life, to apply the message in your life. So today, I want to declare something powerful to you. Something that will revolutionize or change how you live, how you think, and how you walk in Christ. Isang mensahe na magpapabago ng iyong buhay, kung paano ka mamumuhay, paano ka mag-iisip, paano ka lalakad bilang anak ng Diyos. This revolutionary teaching is this: you have the life of God in you. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo dyan? Parang kulang eh. Something is missing. You must believe, maniwala ka kapatid, na ang buhay ng Diyos ay nasa iyo. We were created in the image of God. And God, the Bible says, breathed on man the life of God. Kaya yung tao naging buhay na kaluluwa. At ang tao nagkasala, nahulog sa kasalanan, at nawala yung buhay na yon. But praise the Lord, Jesus came to give us life and to have it abundantly. Si Jesus, our Lord. That is why, if you believe in Christ, if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you have the life of God in you. You have the life of God in you. Our text today is John 1 verse 4. At mula sa verse na yan, nahango tayo ng mga kaalaman, karunungan, kaliwanagan, at kapahayagan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. It says, in Him, in Christ, was life. And the life was the light of men. Na kay Kristo ang buhay, at ang buhay ni Kristo, siya yung liwanag ng lahat ng tao. Kaya kapag nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang buhay ni Kristo, at nasa iyo ang liwanag ni Kristo. And Jesus said, whoever follows me will never walk in darkness, but shall have the light of life. Ang sino mang sumusunod kay Kristo, hindi lalakad sa kadiliman, kundi mananahan sa Kanya yung liwanag ng buhay. Because the Bible says, in Him was life, and the life was the light of men. Now the word life in Greek is Zoe. Sabihin po natin, Zoe. Yung para bang nag-almusal na kayo. Zoe. Hindi saway Zoe. It means the life of God. It means the God kind of life. Ito po yung buhay ng Diyos. Ito po yung makadiyos na uri ng buhay. Zoe is the eternal nature of the life of God. Ang Zoe po, ang buhay na yan, yan yung walang hanggang kalikasan ng Diyos. Therefore, Zoe is incorruptible. Zoe is indestructible. Zoe is unconquerable.
Do you believe that? Ang Zoe, ang buhay ng Diyos, hindi namamatay. Hindi nabubulok. Hindi nasisira. Hindi natatalo. Hindi nagagapi. Yun yung buhay ng Diyos. That's why John 1:4 says, in Him, in Christ was life, na kay Kristo ang buhay. At ang buhay ni Kristo ang liwanag ng mga tao. You see, the life we are talking about is not biological life or human existence. There are three kinds of life. Bios, or biological life. Suke, it is the soulless life, meaning mind, will, emotion. And Zoe, the life of God. At doon sa buhay na yun ng Diyos, doon kumukonect yung espiritu natin upang tayo magkaroon ng buhay ng Diyos. Zoe, the life of God, brings the quality of life. Kapag nasa iyong buhay ng Diyos, may kalidad ang buhay. May quality ang buhay. You have the highest quality of life that comes from God Himself. Nasa iyo ang mataas na antas at uri ng buhay na galing sa Diyos. Ibang klaseng buhay ito, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, itong message na to, ayaw ng diablo na ituro ko sa inyo. Ayaw ng kaaway na sabihin ko sa inyo. Matindi yung atake niya sa akin. Matindi yung harassment niya sa akin. Because this message is powerful. Life-giving. Nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng kaliwanagan. Nagbibigay ng enlightenment. Yung second sentence natin ng John chapter 1 verse 4, second sentence, it says, the life was the light of men. Yung buhay niya, ito yung liwanag ng mga tao. It means that the life found in Jesus provides spiritual understanding, divine direction, heavenly purpose to all who believe. Yung buhay na yan na matatagpuan kay Hesus Kristo, yung buhay na kay Hesus Kristo ay nagbibigay ng spiritual na pagkaunawa, ng kaliwanagan, ng makadiyos na direksyon sa pamumuhay natin, ng makalangit na layunin sa buhay sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Zoe was the light of men, which means Zoe operates to drive away darkness. Zoe operates to drive away deception and confusion. Ang liwanag na galing kay Kristo, ang buhay na galing kay Kristo ay nagtataboy ng kadiliman, ng pagkalito sa buhay, at ng pandaraya ng demonyo. Kaya yung word na Zoe, very powerful. It is the life of God. It is the God kind of life. Zoe opens understanding. Zoe reveals truth. Zoe brings clarity and direction in life. Yun yung buhay ng Diyos. Ang buhay ng Diyos ay nagbibigay ng makadiyos na pagkaunawa. Nagbibigay ito ng makadiyos na katotohanan. Nagbibigay ito ng kaliwanagan at direksyon sa buhay. Mga kapatid, this is not just a theological idea. It is not just a praise that we say in this church. It is a divine reality. Ito ay makalangit, makadiyos na katotohanan na ang buhay ng Diyos ay nasa atin. At ito ay isang banal na katotohanan. Kaya meron tayong banal na tungkulin sa Diyos. Meron tayong banal na responsibilidad. Meron tayong banal na pamumuhay. Zoe is the life of God that has been imparted to us through the Lord Jesus Christ. Ang buhay ng Diyos ay ibinahagi sa atin ng Diyos, purihin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. We have the life of Jesus. We have the life of God because of the Lord Jesus Christ.
When you believe and accepted Christ as your Lord and Savior, you receive His life. Ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo, ang sino mang tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, tinanggap niya yung buhay na galing sa Diyos. Hindi ka tumanggap ng kakaibang buhay. Tumanggap ka ng buhay ng Diyos. Remember John 3:16? Can we read that? With life and clarity? Sabay-sabay kayo? Ready? Go! So loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have. It says, but have. Do you believe that? The first verse ng Bible na nag-speak sa akin, na na-memorize ko when I was not just a Christian, a believer. But it speaks powerfully in my heart. That it says, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesucristo, upang ang sino man na sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi mawawalan ng buhay. Tama po ba yan? Kundi magkakaroon ng buhay. When you believe in Christ, when you receive Jesus Christ, your life will not perish, but you will have the everlasting life. That everlasting life is the life of God. The eternal nature of God. Yan yung buhay ng Diyos. Na ang sino magsumampalataya kay Jesucristo, tatanggapin niya yung buhay ng Diyos, yung walang hanggang buhay ng Diyos. Kaya pakitapik mo yung katabi mo, meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Lahat ng sumasampalataya, lahat ng tumanggap kay Jesucristo, merong Zoe life. Everlasting or eternal is aionos in Greek, meaning walang katapusan. Walang katapusan na buhay ng Diyos. Kaya ang buhay ng Diyos ay incorruptible, indestructible, unconquerable. Hindi namamatay, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi magagapi, hindi matatalo. John 3 verse 36, it says, He who believes in the Son has, take note of the word, has. In John 3:16 says, have everlasting life. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ay merong buhay na walang hanggan. Siya na hindi sumasampalataya sa anak o kay Jesucristo ay hindi niya makikita yung buhay. Hindi niya mararanasan ng buhay. Kaya hanggang ngayon maraming tao sira ang buhay, wasak ang buhay, talunan, bigo ang buhay. Bakit wala si Jesucristo sa kanilang buhay? Pero pansinin niyo yung mga taong nasa kanila si Jesucristo. Sumampalataya kay Jesucristo, naglilingkod kay Jesucristo, nasa kanila yung buhay. Nasa kanila yung Zoe life. Nasa kanila ang buhay ng Diyos. They have the God kind of life. At ang mga taong wala sa kanila, si Jesucristo, wala sa kanila ang buhay, nasa kanila yung galit, yung poot ng Diyos. Ang pinakamalaking kasalanan na pwedeng gawin o magawa ng isang tao ay yung hindi siya sumampalataya kay Jesucristo. That's the biggest. Because the wrath of God abides on him. Yung galit, yung poot ng Diyos. Kaya I have this cry in my heart to keep on praying for our loved ones. Sa mga mahal natin sa buhay, na mabuksan sila, maliwanagan sila, makilala nila si Jesucristo. Na namatay sa krus, tumagas ang dugo para sa kabayaran ng kasalanan. And on that cross, there was a divine exchange. Your sin for His forgiveness. Your sickness for His healing. Your mortal life
to His immortality, to His eternity, to His eternal life. There was a great exchange on that cross. Kaya mapalad yung mga taong naliwanagan, nakilala si Jesucristo sapagkat sila ay mayroong buhay. At ang buhay na yan ay galing kay Jesucristo. Sabi ng John 5 verse 21, Jesus said, "First the Father raises the dead and gives life to them." Kung paano ang Ama ay bumubuhay ng mga patay at nagbigay ng buhay sa kanila. Even so, ganon din ang anak, ganon din si Jesucristo, nagbibigay ng buhay sa kung sino man na gusto niyang bigyan ng buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka sapagkat sumampalataya ka kay Jesucristo. At dahil sa iyong pagsampalataya at pagtanggap sa Kanya, meron kang buhay na walang katapusan. Amen? Pastor, narinig ko na yan eh. Pastor, ang babaw ng teaching mo ngayon. Gusto ko kayong dalhin sa basic, but this is powerful. Kasi pag yung basic nawala sa buhay mo, nawawala yung power, nawawala yung authority. When you believe and receive Jesus Christ into your life, Christ's life is Zoe or God's life and is inside of those who believe in Him. Kung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung buhay ng Diyos, yung Zoe life, at nasa iyon. God's life is now your life because you believe, you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. In other words, because you believe and receive Jesus Christ in your life, His life becomes your life. His life becomes my life. Yung buhay ni Kristo, naging buhay natin. Purihin ang Panginoon. At dahil nasa iyo ang buhay ni Jesucristo, naging kabahagi ka ng kalikasan ng Diyos. You become partakers of the divine nature. 2 Peter chapter 1 verse 4 in the New American Standard Bible, it says, He has granted to us His precious and magnificent promises so that by them, by the word of life, by the word of God, by the instruction of the word of God, by them, you may become partakers of the divine nature. He has granted, ipinagkaloob niya sa atin yung kanyang mahalaga at mga mga pangako. Kapag ka yung salita niya na binigay niya sa iyo, yung Biblia, hindi mo binabasa. Naka-display lang sa inyo. Nakikinig ka lamang sa iba. Second hand yon. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. It should be first hand for you. Fresh bread from the Lord. It says, He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature. Kahit tingnan mo yan sa iba't ibang version ng Bible, keeps on saying to you, because of the Word, because of His precious and magnificent promises, you become, naging kabahagi ka ng kalikasan ng Diyos. Listen carefully. Being partakers of the divine nature does not mean we become God. Yung pagiging kabahagi ng kalikasan ng Diyos, hindi nangangahulugan na magiging Diyos ka. Walang magiging Diyos sa atin. Kundi tayo po ay nakashare. We share. We participate. We become partakers of His life, of His holiness, of His love, of His character and power through the Lord Jesus Christ and through the indwelling presence of the Holy Spirit. Can we give God some praise? Pag sinabing partakers ka ng kalikasan ng Diyos, hindi ka nagiging Diyos. Nagiging kabahagi ka ng kalikasan ng Diyos. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Yung buhay ng Diyos. Nananahan sa iyo yung buhay ng Diyos. Nananahan sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Nananahan sa iyo yung kabanalan ng Diyos.
He who knew no sin becomes sin for us, that we might become the righteousness of God. We might become, na tayo'y maging katuwiran ng Diyos, na tayo'y maging kabanalan ng Diyos, na tayo'y maging kaalaman ng Diyos, na tayo'y maging karunungan kay Kristo, na tayo'y maging kinatawan ng Diyos. Na makita sa ating buhay yung kabanalan ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga nung meron akong ikinasal, sabi ko sa kanya, pag naubusan ka na ng pag-ibig mo sa asawa mo, kunin mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo para sa asawa mo. Amen? Kasi yung pagmamahal mo sa asawa mo, mauubos yan. Pero yung pagmamahal na galing sa Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Keep on flowing. Amen? Walang katapusan ng buhay ng Diyos, walang katapusan ng pag-ibig ng Diyos, walang katapusan ng kabanalan ng Diyos, walang katapusan ang kalikasan, ang katangian ng Diyos, walang katapusan ng pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. This means, listen carefully, that the DNA of God is within us. When you have the life of Jesus in you, you have the DNA of God, which is the deoxyribonucleic acid, ang ibig sabihin ng DNA. Ang hirap bigkasin, ano? Deoxyribonucleic acid. That DNA is the blueprint that carries the genetic code or the instruction manual of the human body. You have the DNA of God in you, meaning you have the genetic code of God. You have the instruction manual of God in your body. The blueprint or the instruction manual of God in our lives is the word of life. Yung salita ng Diyos. Ito yung instruction manual sa atin. Ito yung ating genetic code that you belong to Jesus Christ. If you have the word of God in your heart, you belong to Jesus Christ. Because you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. You have the blueprint in your life. You have that great destiny and great opportunity in life. And you must be aware of it. Be conscious of it. Kaya kapag ang ninanakaw ng diablo sa'yo, ang inatake ng diablo sa'yo, yung salita, yun yung nanakawin sa'yo. Na pagka nawala ka na rito, lumabas ka rito, paglabas mo, yun ang kanyang kukunin kapag hindi mo pinanghawakan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung blueprint sa buhay mo. Ito yung DNA sa buhay mo. Ito yung genetic code, ito yung instruction manual sa buhay mo. Na magsasabi na ikaw ay anak ng Diyos dahil nasa iyo ang salita ng Diyos. Nasa iyo ang buhay ng Diyos. And the word of life is Jesus Christ. In the beginning, sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Yung salita naging tao. Tinubos tayo sa krus. Karoon ng divine exchange sa krus. Yung kanyang kabanalan para sa ating kasalanan. Yung kanyang katuwiran para sa ating kamangmangan. Yung kanyang kagalingan para sa ating karamdaman. When you have Christ in you, the hope of glory, you have the DNA of the life of God in you. Wow. Mababaw pa po ba? O unti-unti tayong pumupunta sa malalim na lugar? Marami sa atin pagka nag-swimming, gusto sa mababaw lang. Ayoko dyan sa malalim, baka may mangyari sa akin. Pero pag lumalalim ka, lumalalim yung iyong pagkaunawa. Ikalawang Pedro, kabanatang 1, talatang 4, basahin natin sa Tagalog. Basahin niyo po ng malakas, yung para bang nananghalian na rin kayo. By faith. Amen? Ready? Go! Teka, sandali po. Sandali lang po, mga kapatid. Kanina nakapag-almusal, sabi ko, by faith, sa pananampalataya, nananghalian na kayo. And therefore, kapag ka nananghalian na kayo, ibig sabihin, may energy. Di ba?
Energy. Come on. Energy. Energy. Pakitabi ka energy, kapatid. Ayan, ayan. Energy, energy. Okay, ready? Go! Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. Nakabahagi kayo sa banal na kabanalan ng Diyos. You become partakers of the divine nature of God dahil sa kanyang word. And the word of life is our genetic code. It is our blueprint. It is our DNA in our body, in our spirit. Isa pa po, sa Tagalog, unang 1, kabanatang 3, talatang 9. Ready? Go! Dahil ay nasa Kanya. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Kapag ang Diyos ay iyong Ama, at ikaw ay anak ng Diyos, ang katangian ng Diyos, ang buhay ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ay nananahan sa iyo. Kaya hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Maliwanag sa iyo, ang kasalanan ay kasalanan. Ang itim ay itim, ang puti ay puti. Amen? Hindi pwedeng sa pula sa puti. Hindi pwede. Kailangan meron kang decision. Meron kang paninindigan. Hindi pwedeng nasa Diyos ka. Nasa iyo ang buhay ng Diyos. Nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo ang pananampalataya ng Diyos. Nasa iyo ang kalikasan ng Diyos, and yet you are living in sin. No. Hindi po pwede rin. Kaya nga, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya. Mamaya makikita natin yung English version niyan. But take note of this testimony of the Apostle John for us. It says in 1 John chapter 5, verse 11, that's why we have this life of God. We have the God kind of life. We have the nature of the Lord. We have the DNA of God. Because of this is the testimony. This is our testimony. Itong ating patotoo that God has given us eternal life, and this life is in His Son, in Jesus Christ. This is our testimony. Ito ang ating patotoo. Meron tayong buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng Diyos. God has given us. We have eternal life. We have the Zoe life. We have the life of God. God has given us Zoe life, and this Zoe is in His Son. Na kay Kristo itong buhay na ito, itong maka-Diyos na buhay. And verse 12 it says, He who has the Son has life. Siya na nananahan sa kanyang anak, nananahan sa kanya si Kristo, ay may buhay. Siya na hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos, wala siyang buhay. Wala sa kanya ang buhay. Wala sa kanya ang katangian ng Diyos, wala sa kanya ang karunungan ng Diyos, wala sa kanya ang kaalaman sa Diyos, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, wala sa kanyang kabanalan ng Diyos. Simple as that. Amen? Ganun lang po yun. Basta nagsisimba ako, basta religyoso. No, it's not about being religious. It's not about going to church. It's about having that personal relationship with Jesus Christ. It's about having Jesus Christ in your heart as your Lord, as your Savior. It's about receiving His life. It's about living a life of Jesus. Kaya mga kapatid, itong teaching na to, revolutionary ito. Magkakreate ito ng pagbabago kapag tinanggap mo. Pinamuhay mo, nakita sa'yo. You're not just an ordinary person. You are extraordinary because of Jesus Christ. Kakaiba ka kaysa sa iba dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo sa'yo, wala kang pagkakaiba. Kasi makikita lang sa'yo ang masamang ugali, ang pagmumura, ang pagbibisyo.
Dahil kung sino mang na kay Kristo ay magiging isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay, dating buhay ay mawawala, lilipas, mawawala, at pawang bago ang magaganap. Laging mayroong pagbabago at continuous ang pagbabago kay Kristo. The moment na lumayo ka kay Kristo, the moment na ikaw ay maupos, manlulupaypay, mawawala. Kasi pinabayaan ng buhay. You see, Zoe is the God kind of life. It is divine, it is eternal, it is indestructible life. Zoe is the life that flows from God's very essence, giving us energy, vitality, and power. Kaya pag nasa iyo ang buhay ni Jesus, nasa iyo ang Zoe, ang life of God, you have that energy. You have that vitality, you have that power. Zoe is not just about living forever. Zoe is about living fully, completely, abundantly, and victoriously. Yun yung Zoe. Ito yung pamumuhay ng punong-puno. Remember, John 1:16, and of His fullness, of the fullness of Christ, we have all received from grace to grace. Of His fullness. Mula sa kapuspusan ni Kristo, tumatanggap tayo. Kaya sumasahod tayo. Binibigyan tayo ng buhay, binibigyan niya tayo ng kakumpletuhan ng kasaganaan ng ating spirito ng pagtatagumpay sa ating buhay. When you have the life of Christ, you are not living by your own strength. You are not living by your own. Hindi na ikaw nagmamaneho, nagpapatakbo ng iyong buhay. Siya nagpapalakas sa iyo, siya nagpapatibay sa iyo. You are living by His strength. The life of God is the very foundation of our Christian life. Ito yung pundasyon ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kapag nasa iyong buhay ng Diyos, matibay ka, matatag ka, malakas ka, magtatagumpay ka. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, pagtatagumpayan mo sapagkat ang buhay ng Diyos ay buhay na makapangyarihan. Now, tingnan natin yung impact nito. The impact of the life of God in you. Ano itong mga impact na to? Ano yung kapangyarihan nito sa buhay natin? Una, the Zoe life overcomes death. Ang buhay ng Diyos sa buhay na to ay nagtatagumpay laban sa kamatayan. Death has no power over the believer who carries the life of God. Pag nasa iyo ang buhay ng Diyos, dala mo ang buhay ng Diyos, nasa iyo si Kristo, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa iyo. Because the life of God is incorruptible. Ang buhay ng Diyos, hindi ito namamatay, hindi nabubulok. Kaya sabi ng John 5:21 in the Amplified Bible Classic Edition, it says, just as the Father raises up the dead and gives them life, makes them live on, even so, the Son or the Lord Jesus Christ also gives life to whomever He wills and is pleased to give it. Kung paano nga man nagbibigay ng buhay, nabubuhay at nagbibigay ng buhay, ganoon din si Yesu Cristo. Jesus has His own life. And He gives life to whomever He wills, to whomever He pleases. Kaya pag nasa yung buhay ni Kristo, ang buhay ng Diyos, magtatagumpay ka sa kamatayan. John chapter 5 verse 24, Jesus said, most assuredly, I say to you, he who hears my words, sabi ni Jesus, ang sino mang nakikinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ito, ang buhay ng Diyos, hindi lamang po ito isang idea. Ito ay isang karanasan. Ito ay isang kaliwanagan sa ating buhay na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil naging bahagi ka ng pamilya ng Diyos bilang anak ng Diyos. Remember John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos.
Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi po. Ang mga tumatawag at pinakikinggan lamang ng Diyos ay ang kanyang mga anak. At kung isang tao makasalanan na tumawag sa Diyos, pinakinggan siya ng Diyos, ito ay sa dahilang siya ay tumigil sa kasalanan. Pinakikinggan ng Diyos ang makasalanan na humihingi ng tawad sa Kanya. At ginagawa niyang anak kahit ng isang tao ay masama at binabago niya ang buhay. Pero kung matagal ka na kay Kristo at walang nangyayari sa iyo, hindi na nanaig sa iyo ang buhay ng Diyos. Ano na nanaig sa iyo? Ikaw. At kapatid, huwag mo kontrolin ang buhay ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mong manaig sa iyo ang buhay ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, sabi ko sa inyo, sabi niya, ang sino man nakikinig ng aking mga salita at naniniwala o sumasampalataya sa Kanya, na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi siya papasok sa paghukom, sa paghatol, but has passed from death to life. Hindi ka hatulan ng Diyos. Hindi ka hatulan ng Diyos. Kapag ikaw ay pinapanahanan ng buhay ng Diyos, lalampas ka mula sa kamatayan tungo sa buhay ng Diyos. Amen? So a life overcomes death. Marami ako nalampasan na kamatayan dahil sa buhay ng Diyos. God reminded me always, saying to me, my life is your life. That's why I declared, His life is our life. Ang buhay niya, buhay natin dahil kay Kristo. Pangalawa, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. The Zoe life brings victory over sin. Ang buhay ng Diyos ay nagdadala ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. Zoe is not just eternal life for the next life. Yes, of course, it is everlasting life. It is for the next life. But this Zoe life is the now life. Ito yung buhay natin ngayon that empowers you to live a holy and victorious life. This life is indestructible, mga kapatid. Ang buhay nito ay hindi nasisira. Hindi maaring pagtagumpayan ng kasalanan ang sino mang pinapanahanan ng buhay ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 9, ito yung sinasabi kong English version ng binasa nating Tagalog kanina. And I will read this to you, mga kapatid. It says, no one born or begotten of God deliberately, knowingly, and habitually practices sin. Walang sino man ay pinanganak ng Diyos na talagang pinanganak ka ng Diyos, tinanggap po si Kristo. You have the Spirit of God inside of you. Na ikaw ay deliberately, na talagang intentional, na gagawa ka ng kasalanan. Wala pong ganon. Kasi merong conviction ng Holy Spirit. The Holy Spirit will speak to you. That is sin. Because the Holy Spirit is in us. The life of God is in us. So no one begotten or born of God deliberately or knowingly, habitually na patuloy siyang gumagawa ng kasalanan. Walang ganon. Pero kapag merong gumagawa ng ganon, doon yung pagputol ng buhay. Pag ang isang Kristiyano patuloy na gumagawa ng kasalanan, anak siya ng Diyos, patuloy na gumagawa ng kasalanan, then the day will come, God will cut off his life. The reason why we're still alive, because you have still the purpose of God, and God wants you to be the ambassador, the representative, kinatawan ng Panginoon. So, no one born, begotten of God, deliberately, knowingly, habitually, practices sin, for God's nature abides in him. Sapagkat ang kalikasan ng Diyos na natili sa Kanya, it says, His principle of life, take note of the word na binanggit dito sa Amplified Bible, the divine sperm. Ano itong divine sperm? It is the DNA of God. Inside of us, the genetic code, the blueprint, the instruction manual. Kaya ang bawat sa atin merong instruction manual ni Lord.
Walang tao na pareho. Walang thumbprint na pareho. Distinct tayo, kakaiba tayo, walang pareho sa atin. Kahit na kambal, hindi sila magkapareho. Kahit na talagang pareho sila, pero meron silang pagkakaiba. So, ang ipinanganak ng Diyos, meron sa kanya, nasa kanyang nature ng Diyos, na nanatili sa kanya, the principle of life abides in Him, the divine sperm, the divine nature, the DNA of God, the blueprint, the genetic code abides in Him, remains permanently within Him. Nananatili sa Kanya. Permanently. Nananatili sa iyo yung kalikasan ng Diyos permanently. Unless otherwise, ayaw mo. Sabihin ng tao, ayoko sa Diyos, ayoko. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:31, the very worst thing that can happen to a man is to fall into the hands of the living God. Kakatakot yun. Kakatakot ang mahulog ka sa kamay ng Diyos. Kaya binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Kakatakot ang impyerno. Kaya meron akong 4 teaching series about hell. Kakatakot ang impyerno. Hell is a place of no return. Walang exit sa hell. Kaya if you have the life of God, keep on living, keep on remaining, keep on abiding in Jesus. He cannot practice sinning because he is born or begotten of God. Balikan natin ang ibang version niya sa wikang Tagalog. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi. Take note of the word binhi. Divine sperm. The blueprint. The DNA. The deoxyribonucleic acid. Ang hirap bigkasin nun. The DNA. The genetic code. The instruction manual. Yun yung binhi ng Diyos sa atin. Yun yung word of life. Kaya sabi ni Jesus sa mga alagad niya, iwanan niyo ba ako? Ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter, Lord, nasa iyo ang salita ng buhay. Kanino kami pupunta? Wow. Ang tindi ng commitment niya kay Lord. Bakit nasa iyo, Panginoon, ang salita ng buhay? Walang buhay sa mundo. Mukhang may buhay sila. Pero mundo patay. Ang mundo patungo sa kapahamakan. Kaya nga, hindi pa nagra-rapture. Bakit? Kasi ang Panginoon, ine-extend niya pa yung kanyang kahabagan sa mga tao. Ang Diyos ay Diyos ng kahabagan na gusto niya lahat ng tao maligtas. Dumating sa pagsisisi. At tayo po ng mga may binhi ng Diyos, mga anak ng Diyos, tayo narito para tayo maging liwanag. In Him was life. And His life in us is the light of all the people. Zoe, the life of God within you, breaks the power of sin and empowers you to live free from its hold. Yung buhay ng Diyos sa buhay natin, sa atin nananahan, ito'y sumisira sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi magpapatuloy sa kasalanan. Wala sa kanilang kapangyarihan ng kasalanan unless otherwise na talagang bumalik siya sa kasalanan. Ang tawag doon ay katulad siya ng isang aso na isinuka pagkatapos kinain. Katulad siya ng baboy na pinaliguan pagkatapos bumalik sa pusali. Kaya tayo po, tinawag tayong tupa. Tupa tayo. Lamb tayo. Pero sana tupa tayo. Maging tupa tayo, hindi tayo kambing. Sabi nga nung dati kong pastor, sabi niya, yung iba, may tupak. Tupa na may tupak. Gusto ko lang kayong ngumiti. Kasi para tayong seryoso ngayon eh. So is the life of God empowers you to walk in righteousness. It will no longer, Zoe life will no longer make you a slave to sin. So itong impact
ng Zoe sa atin. Overcomes death, brings victory, and Zoe life heals and restores. The life of God is unconquerable. Ang buhay ng Diyos sa iyo, sa atin, ay hindi nadadaig, hindi madadaig. The same life that raised Jesus from the dead now resides in you. This is a life that doesn't just survive, it overcomes, it conquers. That's why Paul said, we are more than conquerors through Him. Higit pa tayo sa mapagtagumpay dahil sa Kanya. And the Bible says in Romans 8 verse 11, but the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body. Kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus sa Kanyang katawan, sa Kanyang mortal body, ay nananahan sa iyo, yung Espiritu na bumuhay kay Kristo ay magbibigay din ng buhay sa iyo. In the King James Version says, He will quicken your mortal body. This mortal body. This verse is for now. As long as you believe and declare this in your life. God's life is not just spiritual, it is holistic. It touches every part of your being, your spirit, your soul, your physical body. You can lay hands on your own body and declare, the life of God is at work in me. Every day, ginagawa ko yun, mga kapatid. I declare that the life of God is in me. I have the fullness of Christ. I have the resurrection power of the Holy Spirit in me. I declare healing to my heart. I declare healing to my liver, to my pancreas, to my internal organs, to my kidneys. The Bible says you will decree, you will declare a thing, and it will be established into your life. Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Nasa kapangyarihan ng dila ng pagsasalita. So you can lay hands on your own body as a son of God, as a daughter of God, and declare healing in your body in Jesus' name. Amen? Purihin ang Panginoon. So the question today, I will finish na. How to live out the life of God. How to live out the life of God. Paano mo may pamumuhay ang buhay ng Diyos? First, be conscious of it. Be aware of it. Think about it every day. Maging conscious ka ng buhay ng Diyos. I have the life of God. John 3:16, I have the life of God. John 3:36, I have the life of God. 1 John 5:11-12, I have the life of God. This is our testimony. Be conscious of it. You have the life of God. The life of God in you is very powerful. You become partakers of the nature of God in you. So be conscious of the life of God within you. To live in the power of the life of God, we must always become conscious of it. Hindi ka empty. Hindi pwedeng wala kang laman. Hindi pa pwedeng sabaw ka. Basta rin ibig sabihin ng sabaw. Walang laman. You have the life of God in you. Galatians 2:20 verse, it says in the New King James Version, I have been crucified with Christ. Nung si Kristo napako sa krus, tayo rin napako kasama niya. It is no longer I who live. When you believe in Christ, hindi na ikaw nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa iyo. And the New King James Version says, the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. That is the New King James Version. Another version is the New International Version. It says, I live by faith in the Son of God. But the King James Version has a much higher version of the life of God by the faith of Christ. Tingnan natin ang King James Version. It says, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Christ lives in me. Yun ang ibig sabihin nun. And the life which I now I live in the flesh, I live
by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Meron pagkakaiba. Sa naunang version, it says, I live by faith. Ako ay nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ako ay nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo. That is elementary, that is secondary. But the higher teaching is, I live by the faith of the Son of God. Ako'y nabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos. In other words, yung pananampalataya ni Kristo, yun ang pananampalataya mo. Kaya may quality ang pamumuhay. Yung pag-ibig ng Diyos, yun ang pag-ibig mo. Kaya may kalidad ang buhay. Hindi ka nauubusan. Kasi yung pag-ibig mo, yung pananampalataya mo sa Kanya, pwede itong maubos eh. Kaya hindi ba nanlalamig? Kaya hindi ba nanlulupaypay? Kaya hindi ba nawawala? Kasi sumasampalataya lang siya. Pero kapag yung pananampalataya ni Kristo ang nasa iyo, yung pag-ibig ni Kristo yung nasa iyo, yung buhay ni Kristo ang nasa iyo, mananaig ka, magtatagumpay ka, lalakas ka, susulong ka, ulad ang iyong buhay. That is the difference. Kaya nga, may ba't iba tayong version ng Bible? Titingnan natin yung mataas na antas ng version, ng verse ng Bible. So in other words, start seeing yourself as a carrier of the faith of Christ for you to live the life of Christ, for you to live the life of God. You are a carrier of Christ's life. You are a carrier of His faith. It's no longer you. Kaya sabi ng verse, no longer I that lives. Hindi na yung buhay ko ang pinamumuhay ko. Hindi na yung sarili kong paniniwala, pananampalataya ang kinabubuhay ko. Hindi na yung sarili kong pag-ibig ang pamumuhay ko. No longer I, but Christ. Si Kristo na. Yung buhay na ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, yung katuwiran ni Kristo, yung pananampalataya ni Kristo, yung pag-ibig ni Kristo, yung kahabagan ni Kristo. Start your day by confessing this truth. Amen? Be conscious of it. Be aware of it. Focus on it. Pangalawa, for you to live out the life of God, live the life of God through the life-giving Spirit. Mabuhay ka o ipamuhay mo ang buhay ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa'yo. It is the Spirit of God that gives life. The Spirit of God is a life-giving Spirit. Job 33 verse 4. It says, the Spirit of God has made me. Sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ginawa ako. Ang Espiritu ng Diyos ang lumikha sa akin. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa akin. The breath of the Almighty gives me life. Ang hininga ng pinakamakapangyarihan sa lahat ang nagbigay ng buhay sa akin. Kaya nung ako'y nakaranas nung COVID, na hindi ako makahinga for 21 days, nakadapa ako. Wala ko laki ng hininga. I keep on declaring, I have the breath of life. Breath of life, Spirit that gives life. Breathe on me. Let me live in Jesus' name. The Spirit of God has made me. And the breath of the Almighty gives me life. Ang sinabi ni Job, inangkin ko. Why? Because it is the Word of God. The Word of God is for everyone. You can claim, you can take hold of every promises of God. Believe on it. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Ikaw ay templo ng banal na Espiritu, siya'y nasa iyo, na tinanggap mo sa Diyos. And you are not your own. Hindi ka sa iyong sarili. Hindi ka sa iyong sarili. You are the temple of the Holy Spirit. You receive the Holy Spirit. You receive the life of God. When you receive Jesus Christ, you receive the Spirit of Christ, whom you have from God, and you are not your own. Hindi ikaw ang may-ari ng iyong buhay, ng iyong sarili. Binili ka niya.
You were bought at a price, therefore glorify God in your body. Binili ka niya, tinubos ka niya, binayaran ka niya ng kanyang dugo, luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan, sa iyong spirito, na ito ay sa Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Can we give God some praise? You don't live by your strength. You don't live according to your intellect, to your knowledge, to your ability, to your willpower. You must live by the power of the Spirit who brings God's light to you in every situation. In every situation. Amen? I believe and I pray na ito ay patuloy na mag-flow sa inyong buhay. Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life. The Spirit, the life-giving Spirit, will give life to your mortal body. Kaya pag nakaranas ka ng panghihina, nakaranas ka ng karamdaman, nakaranas ka ng sakit sa iyong katawan, let the Holy Spirit quicken your body. It's not about your gender, it's not about your age. It's about your believing. Sasabihin ng iba, Pastor, matanda na ako eh. Hindi ko na kaya. At talagang hindi mo na kaya. Kasi sinabi mo na. Pero pag sinabi mo, kaya ko yan. Nasa akin ang buhay ng Diyos. Pinalalakas ako ng Diyos. Pinatitibay ako ng Diyos. Pinagtatagumpay ako ng Diyos. You can make it. Amen? When you lay hands on your sick body, when you declare the word of the Lord in your life, you release God's life into your situation. Nire-release mo yung buhay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. So, to live out the life of God in you, first, be conscious. Think about it. Always. Second, live the life of God through the life-giving Spirit. And third, let the life of God flow out of you. Zoe is not just for you. Ang buhay ng Diyos hindi lamang para sa iyo. Huwag mo itago ang buhay ng Diyos sa iyo. We should be a vessel for His honor, not a vessel for dishonor. Maging sisidlan ka ng karangalan sa Diyos. You have the life of God in you. Zoe life is not just for you, it's for the people around you. The life of God is your testimony. The life of God should flow through you to bring life to others. Na yung buhay ng Diyos sa iyo ay magbigay ng buhay sa iba. Kaya mapapansin mo, may mga tao gustong-gustong kasama ka. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko siya laging kasama. Bakit? Kasi puro buhay yung lumalabas sa kanya. Puro positive thoughts, positive confession ang lumalabas sa kanya. Puro word of encouragement ang lumalabas sa kanya. Mga salitang nagbibigay ng pagpapagaling at pagpapalakas ang sumasa kanya. Mensahe ng salita ng Diyos ang nasa kanya. Pag ikaw, ganito ang iyong buhay, nasa iyong buhay ng Diyos, hindi ka kamumuhian ng tao. Hindi ka kasusuklaman ng tao. Gusto kang makasama ng tao. Dahil ang buhay na to na galing sa Diyos ay buhay na matagumpay. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang buhay nito ay unconquerable. Hindi natatalo, hindi nadadaig. Let me give you this example. 2 Corinthians 4, verse 7. Sabi ni Paul, we have this treasure in the earthen vessel. Meron tayong kayamanan sa katawan na to, itong earthen vessel, it is the human body. Sabi niya, we have this treasure in this human body, that the excellence of the power may be of God, not of us. Meron tayong kayamanan sa katawan na ito. Yung kayamanan sa katawan na ito, ito yung buhay ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung kabanalan ng Diyos. Ito yung katuwiran ng Diyos sa atin. Ito yung quality of life, higher life that
that comes from God. Hindi sa atin. Para yung kapangyarihan ay sa Diyos. Yung kapurihan ay sa Diyos. And take note of the verse 8. Marami sa inyo nabasa nyo na ito, pero i-remind ko kayo. Para maliging maliwanag sa inyo to, enlighten kayo ng Holy Spirit. Sabi niya rito sa wikang Ingles, we are hard pressed on every side. Sabi niya, kami kabilaan ang pagpapahirap sa amin. We are hard pressed on every side. Ang dami nagpapahirap sa amin. Talagang kami pinipressure, sabi niya. Yet, not crushed. Hindi nalulupig. Daming pagsubok. Daming problema. Ang daming atake ng dyablo. Pero hindi nalulupig. Not crushed. We are perplexed, sabi niya. Minsan nalilito kami. Minsan nalilito rin ako. Pero hindi in despair. Hindi nawawala ng pag-asa. I pray that this word will speak to you. Minsan dami mong atake, dami mong problema, pero hindi ka malulupig. Amen? Ang daming pagkalito sa buhay, ang daming kaguluhan sa buhay, pero hindi ka nawawala ng pag-asa. Verse 9, sabi diyan, persecuted, inuusig, but not forsaken, hindi pinababayaan. Inuusig ka ng dyablo, inaatake ka ng dyablo, hinaharas ka ng dyablo, pero hindi ka pinababayaan. Kaya nga sabi ko sa aking pamilya, ang dami nating pag-uusig, ang dami nating atake ng dyablo, ang dami nating mga atake ng kaaway, pero ni minsan hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya ang dami kong patotoo tungkol sa himala ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagpabaya sa amin. Kaya sinasabi ni Pablo, sinasabi ni Paul, ito ay buhay din natin. Yung buhay niya, buhay din natin. Dahil nasa Kanya si Kristo yung kanyang kayamanan, si Kristo yung kanyang buhay. Tayo rin na tumanggap kay Kristo, tayo rin na sumampalataya sa Kanya, si Kristo yung buhay natin, si Kristo yung kayamanan natin. Struck down, but not destroyed. Natutumba minsan, nadadapa minsan. Walang perpekto sa atin. Minsan nadudulas tayo, nadadapa tayo. Ano pa yan? Laki-laki mo na, nadadapa ka pa. Di ba? Parang ganun eh. No? Spiritually speaking, di ba? Minsan nadadapa ka, minsan nagkakamali ka, di ba? Amen? Ngunit hindi na ilulugmok. Not destroyed. Why? Because of verse 10 and 11. Always carrying about in the body. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ng Panginoong Hesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang buhay ni Jesus. Amen? Lagi naming taglay. Conscious siya. Aware siya of his life, of the life of Christ. He lived the life of God through the life-giving Spirit. He lived the life of God out of him. In other words, he let the life of God flow out. Always carrying about in the body. Lagi naming taglay sa katawan na ito ang kamatayan ni Jesucristo, that the life of Jesus, the Zoe life, the life of God, may be manifested in our body. Mahayag sa amin ang katawan, ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Amen? Yan yung buhay ng Panginoon sa atin. Can we give God some praise? Mga kapatid, ang buhay ng Diyos sa atin ay hindi namamatay, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi natatalo. Kung ikaw ay natalo, hindi ka natalo. Naitumba ka lang, pero tatayo ka. At ikaw ay hindi na ilugmok. Why? Because we are more than conquerors through Him, through Jesus Christ who loved us. Through Him, we are more than conquerors. Mapagtagumpay, higit sa mapagtagumpay. Amen?